Magandang gabi po. Pag-usapan natin itong nangyari kay Mr. Boying or Bunjing Rimulya, isa pang Bunjing. Ang isang Bunjing na tinutukoy ni Amy Marcos ay si Bunjing Tambaluslos. So, ngayon, ang pag-usapan natin tungkol kay Rimulya. Si Rimulya po ay isa sa mga 17 na nag-apply para maging ombudsman. Kapalit ni Ombudsman na Samuel Martires na nagretiro noong July 27. So ngayon, isa sa pinaka hindi maisantabi na pangangailangan para ikaw ay tanggapin para mag-apply sa ombudsman ay yung ombudsman clearance na kailangan wala kang kaso kahit maliit na kaso sa ombudsman. Okay? So bago natin pagpatuloy, magandang gabi Bernard Magtibay. At magandang gabi sa mga Kabitenyo. Ang sikat ninyong kababayan na si Kiko Barsaga is making waves, ha? He is what I call now as the Congressman Kiko Autistic. Parang autistic ang laro, pero magaling mag-English. Magaling sumagot, matalino sumagot. Kiko Barsaga. Kahit galing nga siya sabi, si Pastor Raela ay galing siya sa mga political dynasty dyan sa Dasmariñas City, Cavite. Tapos, binabangga niya si Remulla. Ay, hindi si Remulla, si Romualdez. Matindi. Bilib ako sa bata, sa tapang. So anyway, ang tingin ko dyan sa kanya, kasi dinadaan niya, kunwari, buwang siya para hindi siya sakta ng gusto. Di ba, Madam Tubay? Ang nakakasar, sobrang asar din si Tito Soto na sinabi ni Bato na noon-time show na ginagawa ni si Tito Soto noon-time show. Pag-usapan natin mamaya. Pagkatapos itong vlog ko nito tungkol kay Rimulya, Bunjing Rimulya. Alam mo, ladies and gentlemen, na-interview na si Boying Rimulya. No doubt, kung academic qualifications ang pag-uusapan, pasado yan. Graduate ng College of Law ng UP. At naging experiensyadong congressman. Naging one-time governor ng Cavite City, Cavite Province. Matalino. Pero, ang problema sa tanong, karakter. May karakter ba siya na honesty? Kailangan kasi, pag maging ombudsman ka, ang number one lang na kailangan, may karakter ka. Ang karakter mo dapat ay kaya mong banggain kahit kamag-anak mo. Kahit kapatid mo, kaya mong ipakulong. Yan ang number one na qualification ng ombudsman. Number two na qualification ay patas ka. Wala kang kinikilingan. Wala kinakampihan. Number three na qualification ay hindi na masyadong matalino ka. Hindi na, kasi maraming abogado naman ombudsman na magigiling matalino eh. That's number three. Number 4, kailangan magaling ka na mapabilis mo ang aksyon ng ombudsman. Hindi kagaya nito hanggang kay Samuel Martires. Malamya ang ating naging mga ombudsman sa nakalipas. Akalain mo ba naman, abutin ka ng 5 taon, ng siyam-siyam, hindi pa magkakaroon ng mga kaso dyan sa ombudsman ay nawawala. Yan po ang problema sa ombudsman natin. Ngayon, pagkatapos sa interview siya, may isa pang qualification na panaka-importante. Kailangan siyempre, wala kang kaso sa ombudsman mismo. Thomas Esplana, magandang gabi po. So ngayon, kung ako tarungin mo, may qualification pagka sabihin mo may sapat ba siyang alam dahil abogado naman siya. Number 2,
May qualification ba siya sa pagiging honesty? Wala po. I'm sorry, Mr. Boying Remulla. I cannot trust you in terms of honesty. Mayroon ba siyang qualification na does he have that heart that he can punish even his own brother? Wala. Wala siyang karapatan. Wala siyang ano. Number 4, meron ba siyang personalidad na mabilis ang action, agresibo, para mabago naman yung mga ombudsman sa loob ng mula pa nung nag-umpisa ang ombudsman hanggang ngayon, malamya. Abutin siyam, pinipili lang ang kasong ipagpano. Pinipili lang ang kaso na pabilisin na patakbuhin. So, number 5, dapat wala siyang kaso. Yan ang ano. Siyempre, number 6, importante, may experience siya. Ang number 7, kung ako tanungin mo ay, meron siyang nakalagay na battle plan bago siya mag-ombudsman. Kagaya sa akin, may battle plan ako kung ako'y nag-apply. Pero wala pa kasi, hindi pa nabalik lisensya ko. Maybe sa sunod, pag matapos kung sino man ombudsman ngayon, at matapos ang July 27 sa sunod, sa plus 6 years, plus 7 years, 7 years ba? Tingnan natin ang term ng ombudsman. 7 years o 6 years? Term of office. Seven years. Okay. Bakit 7 years? Okay, 7 years ang term. Okay, sagutin ko muna ang batas kung bakit 7 years. 7 years po sapagkat kailangan ang konstitusyon natin ay nag-iisip na mas mainam na ang ombudsman ay yung hindi in-appoint ng presidente na kasalukuyan na siya ay naging ombudsman. So, July 27, 2025 plus 7, so July 27, 2032 pa, mamalagi kung sino man mapipili. So 32, 2028 may election naman tayo, presidente. Ibig sabihin, ang mananalong presidente sa 2028 ay aabutan niya ngayon yung congressman na kasunod na magre-retiro sa 2032. So 28 plus 6, that is 34. So 2 years na matira sa kanyang office bago siya mamili na naman ng bagong ombudsman. So bali ganon ang mangyari. Ang katwiran po ng Constitution ay para iwasan na yung magiging kung ang inappoint na ombudsman ay dapat hindi yung inappoint ng presidente sa kasalukuyang nanunungkulan ang ombudsman. Okay? Balik tayo. So itong mga sinabi kong mga kwalifikasyon, lahat dyan, maliban lang sa ang tanging meron ng qualification dyan na meron si Boying na pwede mo tanggapin, ay yung ano lang, academic preparation, na kung mo nag-graduate siya bilang abogado, pumasa sa bar exams, yun lang. Yung iba, wala na siyang kalidad. Ngayon, alam naman ng mga DDS na yung itatalaga yung plano ng gobyerno ni BBM, itatalaga nila yung number 1 ang objective ni BBM, makakasiguro siya sa tao na pipiliin niya na maging ombudsman na kahit siya ay nakaretiro, hindi na siya presidente, ay proteksyonan siya. Kagaya kay Duterte, di ba? Matindi naman proteksyon ni Samuel Martires kay Duterte, pati kay Sara, di ba? Oo. Kaya gano'n ang pipiliin ni Bongbong Marcos. Pagkatapos, pangalawang rason kung sino pipiliin niya ay yun po ang gagawin niyang hatchet man, ang magbibitbit ng tinatag natin na espada, espada ng hindi bulag na babae. Kakatayin ngayon si Sara Duterte para wala nang tatakbong Sara Duterte sa 2028 na election. Ganon po ang plano. So, ngayon, kung ang iba ang mapipili mo, sino ang ibang ombudsman na kandidato na kung piliin ni Bongbong ay matupad ang pangarap niya
na hindi siya kakasuhan pag siya retirado na. At maaasahan niya na tatanggalin si Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028. Sino kaya meron nun? Alam mo, ina-analyze ko, ang pwede dyan, pamalit kay, siyempre number one, si Remulla. Kaya lang, wala nang chance si Remulla. Bakit? Kasi may mga kaso siya. At ang mga kaso niya sa ngayon, kasalukuyan ay magtanong, hanggang October 25 po kasi ang deadline o palugit ng Judicial and Bar Council para magsumiti ng kandidato o mga nominado para pagpipilian ni BBM kung sino pipiliin niya. So, kung may kaso ngayon si Boying Remulla, kay Aimee sana, na-dismiss na sana nila eh. Nag-file. Ang problema kay Aimee pa lang, hindi niya na kayang tapusin yan. Kasi klarong-klaro si Aimee desidido. Pagsampa ni Aimee ng motion for reconsideration noong mga 5 days ago, nagsampa rin siya ngayon ng motion for inhibition na gusto niya yung ibang ombudsman ang hawak ng kaso na dinesisyonan kasi hindi siya conforme sa desisyon na binasura ang kaso niya na kidnapping at kung ano pa laban kay Remulla na may kinalaman po sa pag-kidnap at pagbitbit kay PRRD papuntang the Netherlands. So ngayon, sa kay Aimee pa lang, matatagal na siya. Bakit ilang araw? Ilang araw na ngayon. Ano na ba ngayon? September 16, 17 na bukas. Ano ba ngayon? 17? September 16. So bukas, September 17. Ngayon, ang deadline ay October 25. May time pa kaya? Unahin ng ombudsman ngayon yung desisyonan, yung sinampa ni Aimee na motion for inhibition kasi hindi po pwede magdesisyon sa main case ang ombudsman kung hindi pa niya resolbahin ang tanong kung dapat nga ba kayo magpapatuloy kasi ang tingin sa iyo ni Aimee ay bias kayo dahil kinakampihan niyo si Remulla para mabigyan ng pagkakataon na mapipili siya ngayon ni Bongbong. Kasi no doubt, si Bongbong pipiliin talaga si Remulla. That is no doubt. So ngayon, kay Aimee, matatapos lang po ang September 30 ay hindi pa madesisyonan yan. O sabi natin, desisyonan nila yung sabay ang motion for inhibition at saka motion for reconsideration. Ang problema, si Aimee, siyempre alam ng diskarte niya, mga abogado niya, matatalino rin. Di ba sasampa sila kayo ng petition for certiorari sa Supreme Court? Paano ngayon yan? Or pwede sa Court of Appeals muna. Court of Appeals muna, may petition for review. Pag mag-Court of Appeals, ang tagal yun. So, sa Court of Appeals, matapos na lang ang taon, matapos na lang ang term ni Bongbong Marcos, hindi pa matatapos yan. Pagkatapos si Court of Appeals, akit pa siya ng Supreme Court. Doon pa lang kay Aimee, hindi na siya makakasurvive. Boying Remulla. Ngayon, pag-usapan natin, ano na ba ang kaso ni Baste na sinampa ni Attorney Israelito Torion? Ang mga kaso pong sinampa ni Baste ay katulad din ng kaso ni Aimee. Kaya lang, pagkakaiba, si Baste anak siya ng kinidnap. Si Aimee ay hindi siya anak ng kinidnap, kundi bilang chairman ng committee na nag-imbestiga. Yan ang pagkakaiba. But then, sa criminal cases po, I'm sorry to tell you, I'm sorry to lecture you, Mr. Remulla, you are not correct in saying na mayroong forum shopping. Bakit po? Criminal case po yun, hindi yun kakaya ng civil case. Ang sa civil case, stricto tayo na may forum shopping sapagkat kapag sinampa mo po ang civil case, saan ka ba magsampa? Sa korte. Ngayon, yung kaso naman na criminal case ay hindi ka man muna nagdirekta sa korte. Dadaan ka pa sa ombudsman o fiscal para preliminary examination or preliminary investigation.
Kaya wala po, diyan, klase. Saan ka ba gumraduate? UP ka gumraduate. Hindi mo alam na walang forum shopping ang criminal case. Nagsampa ngayon si Baste doon sa Davao na ombudsman. Ang kay Aimee dito sa Maine. At wala namang problema yan kasi ang gagawin mo sa pag-isahin yon. Pag pinag-isa yan, wala ring tinatawag na double na forum shopping. Tapos, hindi ka pa nagkasya sa decision mo na forum shopping. Nagsampa ka pa, nagbagig ka pa na double jeopardy na yan. Mag-aral ka nga, balik ka nga sa UP. Nako, dalawa na ang pagkamalian ang ginawa mo. Ay, una, walang forum shopping sa criminal cases, sa kasong krimen. Sa civil case lang yan. Ngayon, ang sa civil case, kung bakit may forum shopping, ay ganito. Kasi pag sinampa mo ang civil case, saan ka magsampa? Sa korte, sabi ko. At kung may sampa mo na sa korte, kaagad-agad, makukuha na kagad ng korte ang jurisdiction or authority sa kaso. At kung makuha ng jurisdiction authority, magtatapos yan hanggang sa mag-terminate yung kaso, ma-dismiss man o manalo man. At magiging final and executory decision. Pero criminal case, dyan lang yan sa level ng investigasyon. Saka pa na magdesisyon ng ombudsman kung isasampa niya sa Sandigan Bayan o hindi. Ano ka ba, Boying? Tapos sabihin mo ngayon, may isa ka pang mali na naman. Sabi mo, double jeopardy. Kasi kinasuhan ka na ni Aimee. The same case, kinasuhan ka rin ni Baste. The same case. Lahat po ay yung pangigidnap kay Duterte. Mali ka na naman yan. Nako, sino bang professor mo noon? Pakisampal mo nga baka absent man absent si Boying Rimulya nung nagturo sa constitutional law. Nako. And no person shall be twice put in jeopardy. Sa korte lang po yan ang double jeopardy. Wala po yan sa piskal. Kahit ilang beses kasampa sa piskal, pwede. Wala pong batas na nagbabawal. Next. Kung makalusot man siya dito, aabot dito siyam-siyam, sinasabi ko nga, matatapos na lang ang termino ni Bongbong Marcos, hindi pa matatapos sa Supreme Court yung kaso. Siyempre, hahabulin sa Supreme Court. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kay Basti, hiwalay yung na kaso. Diyan pala matatagalan ka na. At lalo na yung kinaso naman ni Atty. Topacio para sa kanyang kliyente na si Alice Go at saka si Cassandra kay si Ong. Mga illegal arrest ang kinireklamo ni Alice Go. Yun, delikado talagang So, short way of saying, no more chance. Hindi niya pwedeng kumanta si Boying Rimulya na, one more chance, tang dang dang dang. One more chance, tang dang dang dang. All we want is one more chance to break my heart. Ayan, kanta ka na ng ganun. Broken hearted si Boying Rimulya ngayon. So dahil ganon, hindi na matutuloy kung si Boying gagamitin na magkakaroon ng kasiguruhan si Bongbong Marcos na kung hindi na siya presidente, ay merong magpoprotekta sa kanya. Wala na, kasi tingin ko sa lahat ng kandidato, si Boying Rimulya lang masahan niya. Next, wala nang Boying Rimulya na kasing tigas ng kay sino man sa paghahabol kay Sara Duterte para hindi makatakbo sa pagka-presidente sa 2028. Nako. Ngayon, sinabi ko, may pwede ba bang pamalit yan si Bongbong Marcos? I doubt so. So ngayon, ang mga DDS ay magpapasalamat na ito kasi unang-una ay safe na kaya parang safe na rin si Sara Duterte sa plano ni talaga ni Manang Marcos government na gawan ng lahat ng kaso, imbento man o hindi, laban kay Sara para hindi makatakbo pagka-presidente. Yan lamang po ang nangyari dyan. So, shout out tayo kay Aure Medrano. Pag nakaupo po yan, abuse of power po nangyari, sigurado po.
Francisco Monton, good eve. Hilbert Labrador, posible po ba by hook or by crook ay i-appoint pa rin ni BBM si Remulla? Wala bang makakakontra kay BBM kahit ang GBC at ISIC? Ganito po yan. Pag-usapan natin lahat ng posibilidad. Unang posibility, ang sa konstitusyon natin, nag-uutos na ang mamimili kung sino ibibigay kay BBM na pagpipilian ni BBM kung sino i-appoint niya ay ang Judicial and Bar Council. Ngayon, yung Judicial and Bar Council sa ilalim ng konstitusyon, kung kailan nagkabakante, meron itong 90 araw na mamimili ng mga nominado at inumbra nila sa Office of the President. 90 days. At ang 90 days sa kaso nito na ina-applyan ngayon ni Remulla ay matatapos po sa October 25, 2025. So ngayon, hindi na mahabol. Practically kasi September 16 na ngayon. Ngayon, one month and 10 days na lang. Alam mo naman ang kaso sa Pilipinas sa tagal. Kaya talagang mawawala talaga ng mawawala ng saysay ito mga pangarap ni Boying Remulla at saka pati si Bongbong Marcos. Kasi gusto nila saka si Romualdez, gusto nila hindi makatakbo si Sara Duterte. Ganun naman talaga diyan. Whether you are DDS or anti-DDS, talagang sigurado po na hindi po yun na issue kung tatakbo si Sara o hindi, ay siyang malakas na kandidato. Malakas wala tayong magagawa. Ako nga, tatakbong kandidato kahit hindi ako mananalo, pero ngayon pa lang, concede ko na, talo ako dyan, pero malay mo, magkapera ako. Di ba? Tapos, isa lang ang pangarap ko, yung gawin kong korte natin, babaguhin ko kung saan ang magdidesisyon na ay ang mga tao na hindi ng judge. Next, ngayon, ang tanong, paano na nga lang ngayon ito? Well, itatakil ko po sa loob sa susunod kung sino ang pamalit ni Bongbong Marcos. Kung meron ba? Tingin ko wala So, Felix Berto, Argo, bye, tambaluslus. Bye-bye, tambaluslus. Felix Berto, Conrado Alipio, good evening. Abe, sana ba ako? Si Michael Samos, support ka ba? Sino bang sinasabi mo support? At anong problema kung support? Daming mga Hapon, lahat ng Hapon support, mga yaman. Conrado Alipio, good evening, Abe. Tapos, Rot Legna May, ang bagay na magiging ombudsman ay isang judge. Si Remulla ay isang abogadong kanin mali-mali ang desisyon. Mabuti pa si Toto Tirador na magiging ombudsman. Toto, boto ako sa 120%. Di pa kasi naibalik ang lisensya ko kaya gusto ko mag-apply sana Pero pwede siguro ko mag-apply subject to the condition na when the time comes, mag-upos na lang ako. Sabit na lang ako ng opposition ko sa kung sino man nag-apply. Si Aurie Medrano. Pag nakaupo pa yan, abuse of power, sabi nga niya, di ba? Francisco Monton, good evening. Hilbert Labrador, posible po ba na baykor kung sinabi ko na hindi po posible, no? Ermi Bray, sana totoo na yan, boss. Totoo yan. Squeezy, double agent si Amy. Hayaan mo na si Amy. Ngayon, we're talking about Amy as the present. Hayaan mo lang yung later. Squeezy, naluloko lang ni Amy yung mga DDS. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Si Kiko Barsaga. Si Kiko. Auri Bimidrano, para kang si BBM maglagay sa pwesto. Rodi Rabi, okay, Pastor. Sino pa? Thomas Esplana. Tumakas na yata si Tamba. Kasi Nits Miranda, nako, bagsak si Boying sa qualification. Talagang bagsak siya. Bernard Tibay, okay, sino pa?
Si Al Aronstein Lacuna. Paano naging safe si Sara kahit sinong malagay dyan? Tanggalin ng ombudsman man yan pag may magsampa. Hindi yan katulad ni Martires. Ay wala ka namang maisasampa kay Kan. Walang ebidensya eh. Pasensya na. Wala ko nakitang ebidensya na maganda. John Dobbs, kung naging presidente si VP Sara, ano magandang gawin sa mga magnanakaw? Basta itokhang na naman niya yung mga magnanakaw kagaya sa flood control projects. Yan lang, okay na sa akin. Kahit na marami nang sisigaw ng human rights dyan. At least hindi ako magnanakaw. Bings Banig, good PM Toto, Kasimanwa, Ari sa Bagyo. Maayong gabi sa Bagyo. Magandang gabi, Atty. Libayan. Kay Atty. Magalong, na asawa niya, at saka si Benji Magalong, Mayor. Kumusta? Rain on season, maayong gabi, Toto. Okay. Bigyan mo ko ng isa pang mga dagdag na detalye sa binigay mo, Raynon. Okay, hanggang dyan na muna tayo, ha? Yung Dubs, basa ko na si Michael Samos, ayun, sinasabi support daw ako. Ano ba yung ibig sabihin support? Yung hindi tuli. Okay? So, Mercy Narbasa Suzuki, late ako sa live doctor to. Binabati kita. Hansel Jose, good PM, Atty. Toto. Okay, si Brad Junior Plaga, lahat ng Alcotans, malapit ng anniversary natin. October 2, 1976. Ay binabati ko kayo. Sa lalo ni dyan sa Bohol, Alpha Chapter. Dami-dami nyo dyan sa Tagbilar sa University of Bohol. At saka sa... Okay, hanggang dyan. Ngayon lang muna. After 5 minutes, babalik po ako.